Napakabilis talagang lumipas ang panahon. Ngayon ay 31 na. So bukas ay ngayon ay March 31 na. So bukas ay Abril na. Pagkatapos the next month may yan yung diyan na gaganapin yung midterm election. So alam niyo ang election dito sa Pilipinas, so kung ating titignan ay ang pinakamasayang piyesta natin, 'di ba? Very exciting. Maraming mga tao ang nagdidebate, nagkakasagutan, at kung minsan talaga din may nag-aaway, may nagpapatayan. Ba din na sana hindi ganyan yung eleksyon ay isang paraan para mapili yung mga tao na talagang makakapagsilbi sa ating bayan. So yan sana ang sa isip natin. Okay, going back a few days ago or a few weeks ago, ang dami kong naririnig na mga vlog, ng mga pronouncement na sa birthday ng ating former President Duterte sa March 28, then magkakaroon ng pinakamalaking rally dito sa Pilipinas. In fact, sinasabi na ito yung may ilagay sa Guinness World Record, Guinness Book of World Record, kung saan ang people power na yan ay mapapatalsik ang ating sitting president pagkatapos sa ipapaalis sa kanyang, then the vice president will take over as the president of the Philippine Republic. So ganyan yan, kaya marami yung nababasa ko na dapat chill na itong si President Marcos dahil ilang araw na lang mawawala na siya sa pwesto o kaya magre-resign na. Okay. At tinitignan ko yung mga wala namang pagbabago. Okay. So ito, kasi tinitignan ko yung mga news from mainstream media, from social media, at saka iba-iba pa, pati yung mga marites na yan, may mga kwento, etc. etc. So, yung sinasabing people power sa March 28 ay wala, Okay. In fact, in fairness, may naging rally sa Davao City. Siyempre, expected yan dahil ang Davao ang lugar ng ating former president. Pagkatapos may kaunting rally din dito sa Metro Manila. But hindi naman ganon sa laging sinasabi ng mga DDS. Okay, kasi sinasabi nila na magkakaroon daw sila ng mga millions of supporters, Kaya halimbawa 3 million and so on. So talagang mapirsa itong si PBBM na umalis sa kanya, ay umalis sa Malacanang pagkatapos papalit si Sara Duterte. Pero wala naman, at saka sa palagay ko, hindi mangyayari yan, Kasi imagine, pupunta ka dyan, siyempre, you take rest, I-rest mo yung buhay mo. I-google mo yung time mo dyan, ang init, etc. etc. Para lang kay Duterte. Para sa akin, no way. Kaya nga siguro naisip ng mga yan, bilang Pilipino, it is quite discouraging sometimes na halimbawa diyan sa other countries, may mga Pilipino na nagrarally, nag-demonstrate, kung ano ang ginagawa.
to show their support to Duterte diyan sa kaso niya sa kwan. Kung at para sa akin nakakahiya. Why? Kasi itong former president natin ay nandoon na. Talagang wala nang question. Kasi itong question about jurisdiction, mayroon ng pandyan, mayroon ng decision ang Supreme Court na sinasabi may jurisdiction ang ICC sa former president. Because during those time na nangyari yung mga kaso, ay ang Pilipinas ay membro pa ng ICC. Okay? Pagkatapos yung question naman about sovereignty, wala na ring kanyan, na-resolve na rin. Ang halimbawa, pag madakip itong si former president, pagkatapos ma-turn over siya sa ICC, hindi yung pag-surrender ng ating sovereignty. Why? Sovereignty. Why? Kasi during those time na nangyari yung mga crimes, member pa ng ICC ang Pilipinas. So, being a member, then dapat tumupad ka doon sa mga rules and regulation o terms and condition ng ICC. So, ganun yan. Ngunit, as of now, resolve na rin yan, Ngayon naman, ang another gusto nila may pabalik ang ating former president dito dahil siya daw ay kinidnap. So, hindi naman siya kinidnap. Okay? Paliwanag naman na hindi siya kinidnap. Pagkatapos sinasabi, dapat ibalik siya dito dahil walang warrant of arrest. Sa palagay ko, napanood ko yung panood, may binasa itong si General Torre. Para sa akin, yan ay isang warrant of arrest. So in other words, ang dami ng mga issue na ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte para maibalik itong si itong si former president sa Pilipinas. Ngunit sa palagay ko, wala na kasi talagang nandoon na siya sa ICC. Ngayon, the fact na nandoon na siya sa ICC, yung mga bagay na yan ay sa ICC na sila na ang mag-decide. Tapos yung yung paggawa daw ng signature para maipabalik dito, wala na pagkatapos ano yung isang ginawa nila, zero remittance para ma-pwersa ang Philippine government na ibalik siya dito. Yung zero remittance, what you take? Kasi kayong mga sumusunod diyan sa zero remittance, sino ang magsasuffer diyan? Ang inyong pamilya. Okay? At saka kaunti naman yung sumusuporta diyan. Kaya kayong mga sumusuporta na karaniwan siguro yung mga hindi naman natin tinado yung kanilang trabaho, mga hardinero, mga kasambahay, tagalinis, etc. Then open your eyes sa reality. Wala nang kahit anong gawin ninyo, wala nang mangyayari. Pagkatapos ito yung may nahuli sa Qatar, Okay, nahuli sila ng pulis dahil sila ay nag-rally without permit. Okay, napakalaki ng doon, yung penalty o babayaran. So, sinong tumutulong sa inyo? It's the Philippine government. Kasi siyempre bilang Pilipino, ang government ay dapat tulungan niya ang lahat ng Pilipino. Ngunit tingnan mo yung twist,
tinutulungan pati yung mga tao na sinasabi na bangag, puro Duterte, Duterte. So, imagine, yan. Ngayon, para sa akin, bilang isang Pilipino, kung ako ang president, huwag ko nang tutulungan ng mga yan. Okay, parang maging liso na rin sa ibang kababayan natin. Siguro di magtulungan sila, tutulungan sila ng mga Duterte. Okay, so ganun lang ano. Kaya ako, ang masasabi ko, itigil na yan, ano. Cooperate with the government. I-focus ninyo yung time sa pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong komunidad, sa inyong lugar kung mayroon kayong maitutulong. Ganun na lang ang gawin ninyo. Huwag na yung activities na rally-rally pagkatapos sigaw-sigaw kayo ng Duterte, Duterte na wala din mangyayari. So, yun ang tingin ko. That is my personal opinion. Kung hindi kayo disagree dito, so, okay. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.